Ano ang mararamdaman mo kung malaman mo na pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo mo para sa mga taong mahal mo, niloloko ka lang pala? Pagkatapos, ginamit pa talaga lahat ng pinaghirapan mo para sa ikararangya ng buhay nila. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, meron pa rin tayong video, live on-cam video for today. And syempre, bago tayo pumunta sa ating kwento na tampok natin for today, nako, wag nyo pong kakaligtaan na bisitahin ang Shop in Style. Ayan po ang kanilang Blue App page. Paki-follow, paki-subscribe kung ano man ang meron dyan. At syempre, tignan nyo na rin dahil sigurado ako na may magugustuhan kayo sa kanilang mga produktong dekalidad and original. So, Shop in Style, mag-shop na kayo in style. Charot. Anyways, wag na nating patagalin to dahil I know na medyo nai-excite ka rin para sa tampok nating kwento for today. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang ating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Masakit isipin na lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala lang ng isang iglap. Lahat ng sinakripisyo mo ay baliwala lang pala sa mga taong minamahal mo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Yoli. Mahigit 30 na po ang edad ko. Magka-40 na nga. May 4 akong anak at pagod na ako sa buhay na tila walang kapahingahan. Kung may isang bagay na hindi ko malilimutan, yun ay yung amoy ng lugar na tinitirhan namin sa Pasig. Isang amoy na pinaghalong usok ng sasakyan, nabubulok na mga basura, at tubig sa estero na matagal nang hindi dumadaloy. Doon kami nakatira sa isang squatter na may dikit-dikit na mga bahay. Manipis ang mga dingding at halos wala kang privacy. Tuwing umaga bago sumikat ang araw ay gising na ako. Hindi dahil gusto kong magising ng maaga, kundi dahil kailangan. Kailangan kong mag-igib ng tubig bago pa maubos ang supply. Kailangan kong maglaba ng damit ng ibang tao para lang may maipambili kami ng bigas. Kailangan kong magpanggap na matatag kahit ang totoo, halos durug na ako sa loob. Mama, may pagkain na po ba? Mahina ang boses ng bunso kong anak habang hinihila ang laylayan ng luma kong damit. Napapikit ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Minsan, ang almusal namin ay tubig lang. Minsan, kanin na may asin, kung may kanin. At minsan, wala talaga. Ang mas masakit, hindi lang po gutom ang kalaban namin, kundi maging ang ama ng mga anak ko, Mama Mia. Ang asawa ko, kung matatawag pa ba siyang asawa, ay isang lalaki na mas inuuna ang alak, sugal at babae kesa sa kanyang sariling pamilya. Halos gabi-gabi, Mama Mia, uuwi siyang lasing. Minsan may dalang pera, pero kadalasan ay wala. At kung meron man, hindi rin nagtatagal ang perang yun. Yoli, nasan yung pera ha? Sigaw niya minsan habang pasuray-suray na pumasok sa loob ng bahay. Wala na, pinambili ko na ng bigas. Pak. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nasampal. Hindi dahil matapang ako kaya ako nananatili, Mama Mia.
kundi dahil wala akong ibang mapuntahan. Walang ibang mapuntahan ang aking mga anak. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng pahirap at kahirapan, may mga pangarap pa rin naman ako. Simpleng pangarap. Gusto kong makapagtapos ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral. Gusto kong makakain sila ng sana kahit 3 beses lang sa isang araw. Gusto kong magkaroon sila ng sapatos na hindi butas. Gusto kong maranasan nila ang buhay na hindi nila kailangang mamili kung kakain ba o matutulog na lang para hindi maramdaman ang gutom. Pero paano? Sa kinikita ko sa paglalabada, minsan 50 piso, minsan 100, ay hindi po yun sapat, Mama Mia. At ang mas masakit, kapag may konti akong naiipon, kinukuha pa ng asawa ko para sa kanyang bisyo. Parang walang katapusan ng siklo ng kahirapan. Isang araw habang nagkukusot ako ng damit sa gilid ng kalsada, may lumapit sa akin na kapitbahay. "Uy, Yoli, may kilala ako, recruiter. Nagpapadala ng mga katulong dun sa Saudi." Napatigil ang kamay ko sa pagkusot, Mama Mia. Saudi? Ibang bansa? Malayong malayo sa pamilya ko. Malayong malayo sa mga anak ko. "Alam mo, malaki raw yung sahod," dagdag niya. "Pwede ka nang magpadala dito sa pamilya mo nang hindi na nahihirapan ang mga anak mo, nang nakakakain na sila at nakakabili na ng mga pangangailangan." Hindi ako sumagot agad, Mama Mia. Iisipin ko pa lamang na mapapalayo ako sa mga anak ko ay ang bigat na ng pakiramdam ko. Pero sa loob-loob ko, parang ang balitang iyon ay nagbigay ng isang ilaw ng pag-asa. Hindi naging madali ang desisyon ko. Paano ko iiwanan ang mga anak ko? Paano kung may mangyari sa kanila? Pero paano naman kung mananatili ako? Sigurado akong wala kaming patutunguhan pare-pareho. At pare-pareho siguro kaming mamamatay na dilat ang mga mata. Sa huli, Mama Mia, kahit masakit, kahit mahirap, pinili ko po ang sumugal sa ibang bansa. Pinili kong lumaban kahit malayo ako sa mga anak ko. At para sa isang ina na totoong nagmamahal sa kanyang mga anak, yun ang isa sa pinakamahirap na desisyon na kailangan mong gawin. Ang mapalayo sa mga anak mo para masiguradong hindi na sila magugutom. Ang araw ng pag-alis ko ay ang isa sa pinakamabigat na araw sa buhay ko, Mama Mia. Yumakap sa akin ang panganay kong anak. "Mama, babalik ka po, 'di ba?" Hindi ko mapigilan ang luha ko. "Oo naman, babalik ako para sa inyo, mga anak." Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung may magandang idudulot ba talaga ang paglayo ko sa mga anak ko. Pero wala naman akong pagpipilian kundi ang maniwala. Maniwala na makakabalik ako. Maniwala na ang ginagawa ko ay magbibigay ng kaginhawaan kahit papaano sa mga anak ko. Pagdating ko sa Saudi, pakiramdam ko, ibang mundo ang pinasok ko, Mama Mia. Mainit, tahimik, at banyaga
sa lahat ng paraan. Napakalaki ng bahay ng mga amo ko. Parang mansyon sa paningin ko, Mama Mia. Sa isang katulad ko na laki sa hirap. Sa isang katulad ko na wala namang ibang nakitang ganito kagarang bahay. 6 ang anak nila, puro maliliit pa. Ako ang mag-aalaga, maglilinis, magluluto, maglalaba. Lahat-lahat na. At dahil sa dami ng gawain, halos wala na akong pahinga, Mama Mia. Minsan, 2 oras lang ang tulog ko sa isang araw. At ang mas masakit, hindi ako pwedeng gumamit ng cellphone. Hindi ko man lang makausap ang mga anak ko. Pagdating ko pa lang sa bahay ng amo ko ay kinumpis ka na ng amo kong babae ang cellphone ko, Mama Mia. Pero tiniis ko yon. Dahil sabi ko sa sarili ko, nandito na ako. Sabi ko sa sarili ko, lahat naman ng ginagawa ko ay para sa mga anak ko. Kaya kailangan kong magtiis. Kailangan kong magpatuloy. Mama Mia, kung mahirap na po ang magtrabaho sa Pilipinas, kung malayo ka sa mga anak mo o sa pamilya mo, mas doble at triple pa ang hirap kapag nasa banyagang bansa ka. Hindi ko nga alam kung anong mas mahirap eh. Ang buhay ba sa Pilipinas na punong-puno ng kahirapan? O ang buhay sa ibang bansa na puno nga ng katahimikan, ngunit wala ka namang kalayaan? Sa loob ng malaking bahay ng amo ko, hindi lang po preso ang pakiramdam ko, Mama Mia, kundi para akong isang anino. Nandyan ako, pero parang wala. Gigising ako bago pa sumikat ang araw. Gigising ako bago pa tumilaok ang manok kahit wala namang manok doon. Sanay lang talaga ang katawan ko sa ganong oras. Tahimik na tahimik pa ang buong bahay, pero kailangan ko nang kumilos. Magwawalis, magluluto, maghahanda ng almusal para sa 6 na mga bata na tila walang katapusan ng gutom at ang ingay. "Yoli! Yala! Yala! Faster!" Sigaw ng madam ko mula sa sala. Hindi pa man ako tapos sa kusina, may panibago na namang utos. Minsan sabay-sabay pa nga ang mga utos. Minsan hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Ang pagkain? Hindi ako pwedeng kumain kung kailan ko gusto. Kung may matira, dun lang ako kukuha. Kung wala, maghihintay ako sa susunod na kainan. Unti-unti naramdaman kong nanghihina ang katawan ko. Madalas nahihilo. Pero hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng sumuko. Nandito ka na, Yoli. Tiisin mo na lang ang lahat. Kayanin mo na lang ang lahat. Yan ang lagi kong sinasabi noon sa sarili ko, Mama Mia. Yan ang laging pangaral ko. Ano pa nga bang magagawa ko kundi ang magtiis, hindi ba? Bawat segundo ng pahinga, may kapalit na sigaw. At bawat pagkakamali ko, may kasamang panlalait. Hindi lang sa akin kundi sa buong lahi ng mga Pinoy. Ang kwarto ko ay nasa rooftop ng bahay. Maliit, mainit sa umaga at napakalamig naman sa gabi. Walang kandado iyon o walang kahit na anong pwedeng gawing lock. Nung una, Mama Mia, hindi ko yun pinansin. Ang inisip ko lang, baka nga naman kaya nila hindi pinalagyan ng lock yun
para madali nila akong matawag kung may kailangan sila. Hindi po kasi uso sa Saudi yung ilang oras lang na pagtatrabaho. Hanggat gising ang mga amo mo, dapat gising ka rin. Pero mali pala ako, Mama Mia. Hindi pala yun ang dahilan kung bakit hindi nila pinalalagyan ng kandado ang kwarto ko. Isang gabi, pagod na ang katawan ko at nahiga na agad ako sa kama. Ramdam ko pa ang sakit ng likod ko sa maghapon kong trabaho. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog noon. Hanggang sa may narinig akong mahinang pagbukas ng pinto. Napadilat ako at dun ko siya nakita. Ang amo kong lalaki. Nakatayo sa may pintuan. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit siya, Mama Mia. At doon, nagsimulang magbago ang lahat sa buhay ko. Tatagalugin ko na lang, Mama Mia, para ma-express ko po ang buong takot na naramdaman ko. Hindi din kasi ako marunong mag-English. Crooked English ang gamit ko doon, Mama Mia. Yun bang English na walang grammar, walang pronunciation? Basta nagkakaintindihan kayo. Ganun ang gamit ko, pero para ma-express ko ang damdamin ko sa sulat na to ay tatagalugin ko na lang. Sir? Sir, bakit po? Mahina ang boses ko. Nanginginig. Punong-puno ng takot at kaba ang dibdib ko. Pero hindi siya sumagot. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Sinubukan kong umiwas, Mama Mia. Sinubukan kong magsalita. Sinubukan kong umayaw. Sinubukan ko siyang itulak. Pero tila nawalan ako ng lakas. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang pagod ko sa trabaho o dahil ba sa sobrang takot na nararamdaman ko. Sir, wag po, please. Pakiusap ko sa kanya. Pero parang hindi niya naririnig ang boses ko. Sa gabing yun, Mama Mia, may bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang nasira. Hindi naman po ako nagmamalinis dahil hindi naman po ako birhen. May 4 na nga akong anak, 'di ba? Pero masakit pa rin yun. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Basta ang alam ko, matapos ang lahat, nakahiga lang ako, tulala, nanginginig at hindi makapaniwala sa nangyari. Paglabas niya ng kwarto, dun ako tuluyang napaiyak. Tahimik, pigil, dahil kahit ang pag-iyak, kailangan ko pong itago. Nasa banyagang bansa ako. Isang bansa na wala akong kakampi. Isang bansa na wala akong ibang mapagsasabihan sa aking mga pinagdadaanan kundi ang sarili ko lamang. Mama Mia, inisip ko na kalimutan na lang ang nangyari. Inisip ko na i-charge to experience na lang ang lahat. Ganun talaga eh. Total, tapos naman na. Nangyari naman na. Sabi ko sa sarili ko. Isang beses lang naman yun. Siguro naman, hindi na yun mauulit pa, 'di ba? Ituring mo na lang na panaginip ang lahat, Yoli. Akala ko, Mama Mia, napaniwala ako ng sarili ko. Akala ko isang beses lang talaga yun. Pero nagkamali na naman ako. Dahil yung nangyari, sinundan pa yun ng isa pang beses.
At isa pa, Mama Mia, nakiusap ako sa amo kong babae na kung pwede, palagyan ng lock yung pintuan ng kwarto ko. Pero tinanong niya lang ako kung bakit. Hindi ko naman magawang sabihin sa kanya na inaabuso ako ng asawa niya. Hindi ko magawang aminin sa kanya yung totoo dahil natatakot ako na baka hindi siya maniwala. Sabi ko lang, I just need some privacy. Pero nagalit na lang sa akin yung amo kong babae. Sabi niya, ano bang gagawin ko sa privacy? Nandun daw ako sa bahay nila, hindi para magkaroon ng privacy, kundi para magtrabaho, para pagsilbihan sila. Gusto ko sanang sumigaw, Mama Mia. Gusto ko sanang pasigaw na itanong kung kasali ba sa pagsisilbi ko sa kanila ang pagbibigay aliw ko sa amo ko. Pero wala akong magawang sagot. In the end, wala din akong nagawa. Hindi pa rin napalagyan ng kandado o kahit na anong lock yung kwartong tinutuluyan ko. Hanggang sa naging gabi-gabi na ganun ang ginagawa sa akin ng amo kong lalaki. Mama Mia, hindi lang niya ako ginagalaw kapag nakikita niyang may suot-suot akong sanitary napkin. Pero kapag wala, ginagalaw niya ako. Minsan, nagsuot ako ng sanitary napkin kahit hindi ko pa kabuuan ng dalaw. Dahil ayoko na nga na may mangyari pa sa amin. Pero tinignan niya yon. Nung makita niyang walang dugo, sinampal pa niya talaga ako. Tuwing maririnig ko ang yapak ng mga paa niya na papalapit na sa kwarto ko, parang tumitigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ako lalaban. Wala akong kakampi. Wala akong matatakbuhan. Mama Mia, hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong trabaho ng amo kong lalaki, pero may katungkulan po siya sa gobyerno nila. Makapangyarihan siya sa bansa nila. Hindi naman siya yung pinakamakapangyarihan, pero may kapangyarihan siya. At ako, isang dayuhan lamang, isang hamak na katulong lamang sa kanilang bansa. Isang babae na walang boses sa bansang yun. Ang totoo, Mama Mia, kahit nga mga babae sa kanila, ay halos walang boses din sa kanilang lugar. Lalo pa kung isa kang dayuhan at isa kang naninilbihan. Pag nagsalita ka, ikaw ang mapapahamak. Yun ang sabi ng among kong lalaki minsan nung umiiyak ako habang ginagalaw niya ako. At bawat gabi na ginagalaw niya ako, Mama Mia, lagi siyang nag-iiwan ng pera. Na para bang yun ang pambayad niya ng kanyang kasalanan. At dahil dun, mas lalo pong nagiging mababa ang tingin ko sa sarili ko. Ginagalaw niya ako kapalit ang pera. Na para bang naging prosti ako, Mama Mia. Hindi ko naman tinatanggap yung pera pero iniiwan niya pa rin. At yun ang mas lalong nakakapagpadagdag ng bigat sa dibdib ko. Lumipas ang ilang mga araw, ang ilang mga linggo, hanggang sa naging mga buwan na laging ganun na lang ang nangyayari sa akin, Mama Mia. Hanggang sa hindi na lang basta takot ang nararamdaman ko. Nakakaramdam na rin ako ng pagkalito, Mama Mia. Dahil sa gitna ng lahat ng yun, sa gitna ng paggapang niya sa akin gabi-gabi sa kwarto ko,
May mga pagkakataon na kakaiba na ang kilos ng amo kong lalaki. Hindi ko alam kung ako lang ba, Mama Mia, ang nagbibigay ng ibang kahulugan sa mga kilos niya. Kasi may mga gabi na nagdadala na siya ng pagkain para sa akin. Lalo pa kung alam niya na halos buong araw akong hindi nakakain ng maayos. Hindi lang basta pagkain. Minsan, pinagtitirhan niya ako ng mga niluluto ko. Minsan naman ay dala niya galing sa labas. Minsan, bago niya ako gapangin, papakainin niya muna ako. Tapos tinatanong niya kung okay lang ako. Minsan, Mama Mia, mas maayos pa siyang makipag-usap sa akin kesa sa madam ko. Opo, parang nakakaramdam ako na iba na ang turing ng amo kong lalaki sa akin. At yun ang pinaka-kinatatakutan ko, Mama Mia. Pwede niyong sabihin na tanga ako. Pwede niyong sabihin na baliw ako. Pero siguro, Mama Mia, dahil hindi na rin ako nasanay na may isang lalaking nag-aalaga at nagtatanong sa akin kung okay lang ako. Dahil kahit naman asawa ko sa Pilipinas ay hindi ginagawa yon. Parang may nagbago po sa loob ko, Mama Mia. Oo, may nagbago sa puso ko. Unti-unti, may bahagi ng puso ko na parang naguguluhan. Hindi lang sa ikinikilos ng amo kong lalaki, kundi maging sa mismong nararamdaman ko. Ewan ko kung ako lang o sadyang ganito talaga tayong mga babae. Na kapag nararamdaman natin na inaalagaan tayo ng isang lalaki, na may concern siya sa atin, na may pag-aalala, hindi natin napipigilang makaramdam ng kakaiba para sa lalaking yon. At Mama Mia, naguguluhan na rin ako sa sarili ko. Nung una, kapag ginagalaw ako ng amo kong lalaki, galit lang po talaga ang nararamdaman ko. Galit at puot. Pero paano ka nga ba mananatiling galit sa taong nanakit sa'yo? Kung siya rin ang nagpapakita ng konting kabutihan sa gitna ng madilim mong mundo. Galit ako, oo. Galit ako sa pang-aabuso niya sa katawan ko. Pero Mama Mia, pagod na rin ako. Pagod na ako sa lungkot. Pagod na ako sa pag-iisa. Pagod na ako na walang nag-aalaga at walang nagmamahal sa akin. At sa isang iglap ng kahinaan, hinayaan ko na ang pagod na yun ay ang magdikta sa mangyayari sa buhay ko. Hinayaan ko na lang, Mama Mia. At kapag may pagkakataon na nagtatanong ang amo kong lalaki kung ayos lang ba ako, nakikipag-usap na ako sa kanya. At kapag may kailangan ako, kapag naramdaman niya na may kulang, kapag tinatanong niya ako ay sinasabi ko sa kanya ang totoo at binibigyan niya ng solusyon ang mga pangangailangan ko. Halos 3 taon na ako sa kanila nang mapansin ko ang pagbabago sa katawan ko, Mama Mia. Nahihilo ako. Sabi ko nun sa sarili ko, baka dahil sa sobrang pagod, over fatigue. Hanggang sa nakakaramdam na ako ng pagsusuka. Madalas, pagod ka naman talaga. Lalo na kapag hindi ka nagpapahinga, 'di ba? Madalas yung pagod na yun nagiging dahilan para magkaroon ka rin ng ibang karamdaman sa iyong katawan. Kaya yun ang ginawa kong rason sa sarili ko, Mama Mia. Sa una, itinanggi ko. Pero alam ko, 4 na beses ko nang naranasan yun eh.
Alam ko kahit anong deny ko sa sarili ko. Alam ko kung ano yun. Isang gabi, pagkapasok niya sa kwarto ko ay sinabi ko na sa kanya ang totoo. Sir, mukhang may problema tayo. Sabi ko. Tatagalugin ko na lang ha. Tumingin siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Tiningnang mabuti ang katawan ko. Na para bang alam na niya ang ibig kong sabihin. Pero hindi pa rin yun naging dahilan para walang mangyari sa amin nung gabing yun. Meron pa rin. At kinabukasan, Mama Mia, umalis ang madam ko habang yung mga bata naman ay nasa kanilang lola. Binilan ako ni Sir ng pregnancy test. Sabi niya, gamitin ko raw hanggat wala pa ang amo kong babae. Sa maliit na banyo, nanginginig ang kamay ko habang hinihintay ang resulta. Yun na yata ang pinakamahabang 3 minuto sa buong buhay ko, Mama Mia. At 2 guhit nga ang lumabas, gaya ng aking inaasahan. Buntis ako. Nung malaman ko ang masakit na katotohanan yon, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko, Mama Mia. Hindi lang dahil sa simpleng buntis ako, kundi dahil alam ko kung anong ibig sabihin nito. Sa bansang yun, Mama Mia, ang ganitong sitwasyon, kapag nabuntis ka ng walang asawa, ay hindi po yun basta-basta. Pwede akong makulong. Pwede akong mapahamak. Bawal sa kanilang magbuntis o magdalang tao nang wala kang asawa. Sir, kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas. Yun lang ang nasabi ko sa kanya. Hindi ako pwedeng manatili doon. Hindi pwedeng malaman ng asawa niyang totoo. Hindi pwedeng lumaki pa ang tiyan ko doon, Mama Mia. Sa kabutihang palad o marahil dahil na rin sa sundot ng kanyang konsensya, ay tinulungan naman ako ng amo kong lalaki na makauwi, Mama Mia. Tinulungan niya ako na magpaalam sa amo kong babae. Nung una, nagtaka si Madam. Bakit naman daw bigla-bigla ang pagdedesisyon kong umuwi? Ikaka-extend ko lang ng kontrata. Sabi ko, may nangyari sa Pilipinas. Medyo galit pa siya, Mama Mia, pero nung nagsalita na ang amo kong lalaki na pauwiin na lang ako, ay hindi na rin siya nag-insist pa. Hindi ko inakala na darating ang araw na sabik akong iwan ang lugar na minsan kong pinangarap puntahan. 3 taon. 3 taon ng pagod, ng lungkot, at ng mga lihim na pilit kong ibinaon sa katahimikan ng disyerto. Alam mo ba, Mama Mia, nang sabihin ko sa madam ko na kailangan ko nang umuwi, una, ayaw na ayaw niya talagang pumayag. Tinanong pa niya ako kung sino daw ang mag-aalaga sa mga anak niya na nasanay na raw sa akin. Makalipas ang 2 araw matapos naming pag-usapan yung pag-uwi ko, ay nilapitan ako ng madam ko. Yoli, the children will truly miss you. Sabi niya nang may lungkot sa kanyang boses. Isang lungkot na hindi ko inaasahan na masabi niya sa akin at maramdaman ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako
o masasaktan. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi niya na hindi lang puro galit sa akin. "Madam, I really need to go home," sabi ko. Hindi ko na dinagdagan pa. Hindi ko na sinabi pa kung ano ang dahilan at hindi na rin naman niya inalam ang totoo. At hindi niya kailanman pwedeng malaman dahil kapag nagkataon, pwede akong mapahamak. Sa huli ay tumango-tango din ang madam ko. Umiiyak pa siya habang niyayakap ako at maulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. "I'm sorry for everything." Natigilan ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Ang mga taon ng hirap o ang sandaling yon ng paghingi niya ng tawad sa akin. Pero niyakap ko pa rin siya. Dahil kahit papaano, naging bahagi din siya ng buhay ko at ako ng buhay nila. At kung tutuusin, Mama Mia, may kasalanan din ako sa kanya. Kahit pa nga asawa niya ang nag-umpisa sa kasalanang yun, ay may bahagi pa rin ako sa kasalanan na yun dahil hindi ko sinabi, dahil itinago ko, at dahil aaminin ko na umabot din sa punto na may nararamdaman na ako sa amo kong lalaki at hinayaan ko na lang na paulit-ulit na may mangyari sa amin hanggang sa magbunga na nga ito. Bago ako umalis, inabutan ako ni Madam ng isang sobre. "Yoli, for you." Pagbukas ko ay halos manginig ang kamay ko. 20,000 riyal. Hindi ko mapigilan ang pagluha. Malaking bagay na yun para sa akin, Mama Mia. Sa wakas, may pampanimula na ako. Hindi sumama si Madam sa airport. Kakapanganak niya pa lang kasi. Opo. Nagkaanak din sila ng isa pa ng amo kong lalaki. At hindi pa siya sanay na alagaan ng bagong sanggol. Kaya naman ang amo kong lalaki ang naghatid sa akin papuntang airport. Tahimik ang biyahe. Parang may mga salitang gustong lumabas, pero parehong hindi namin masasabi. Pagdating namin sa parking ng airport ay dun siya tumigil. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakita ko siya hindi bilang yung lalaking makapangyarihan, yung lalaking matapang. Para siyang naging isang mahinang nilalang sa harapan ko. "Yoli, take care of our child," sabi niya. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba? Lungkot? O kung anumang matitira sa pagitan naming dalawa. Tumango lang ako, hindi ko na kayang magsalita. Niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit, Mama Mia. At bago ako tuluyang bumaba ng sasakyan ay hinalikan niya ako sa noo. "Send me your details. I will help you." Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat. Pero sa sandaling yun, pinili ko na lang ang tumalikod. Dahil kung magtatagal pa ako, baka hindi ko na kayanin. Mahigit 3 buwan na ang tiyan ko nang tuluyan akong makauwi sa Pilipinas, Mama Mia. Hindi pa naman halata kasi medyo chubby naman akong babae. Kaya hindi halata na buntis ako. Parang busog lang o mataba lang. Bitbit ko noon ang maleta, ang perang pinaghirapan ko, at ang lihim na hindi ko alam kung papaano ko haharapin.
Pagdating ko sa lugar namin, parang hindi ako makahinga, Mama Mia. Parang mas naging malala na ang kalagayan kaysa sa nung umalis ako. Mas madumi, mas magulo. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Kapitbahay lang po ang tumitingin sa mga bata. Yan ang narinig ko mula sa isang kapitbahay. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig kong yun. Na nasaan ang asawa ko? Napatingin sila sa isa't isa. Yung asawa mo, may iba nang kinakasama at may anak na rin silang dalawa. Hindi ko na narinig ang sumunod pa nilang mga sinabi. Dahil sa sandaling yon ay parang nabingi na ako sa sobrang sakit. Pagpasok ko sa maliit naming barong-barong, halos hindi ko na makilala ang mga anak ko, Mama Mia. Payat, madungis, at ang mga mata nila ay punong-puno ng kalungkutan. Hindi ito ang inaasahan kong daratnan ko sa pag-uwi ko. Diba nga, kaya ako umalis para mabigyan sila ng magandang bukas, magandang buhay. Pero parang mas lumala pa nga ang itsura at sitwasyon nila. Mama, yumakap sa akin ang bunso. Doon ako tuluyang napaiyak. San kayo kumukuha ng pagkain? Tanong ko. Tahimik sila hanggang sa nagsalita ang panganay ko. Nagtitinda po kami. Minsan ng sampagita. Minsan naman nakikilako kami ng mga kakanin ni Aling Bebang. Hindi ko napigilan ang paghagulgol. 3 taon akong nagpakahirap sa ibang bansa at ito ang inabutan ko? Nasaan ang mga pinadala kong pera? Nasaan ang bunga ng aking mga sakripisyo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Pinuntahan ko ang asawa ko kung saan siya nanululuyan kasama ang babae niyatang anak nilang dalawa. Nasaan ang pera ko? Sigaw ko. Nagtinginan ang mga tao sa paligid pero wala akong pakialam. Pinaghirapan ko yun. Para sa mga anak ko yun. Sigaw ko pa rin sa asawa ko. Wala na yun. Sabi niya na parang wala lang, Mama Mia. Na para bang hindi iyon kailangan ng mga anak ko. Na para bang hindi ko yun pinagsakripisyuhan ng pawis, luha at dugo sa ibang bansa. Kung sumagot siya, parang hindi niya winasak ang buhay namin, lalong-lalo na ang buhay ng mga anak ko. Gusto ko siyang ipakulong. Gusto kong gumanti. Pero anong silbi pa kung gagawin ko yun, Mama Mia? Hindi na maibabalik ang lahat. Dahil bakasyon naman noon, nagdesisyon ako, kailangan na nating umalis dito, mga anak. Umuwi kami sa probinsya ng mga magulang ko sa Quezon. Doon mas tahimik, mas simple, pero mas may pag-asa. Sa una, Mama Mia, ramdam ko ang mga tingin ng mga tao, mga bulong-bulungan. Iniwanan siguro ng asawa. Kawawa ano, ang daming anak, tapos iniwanan lang. Alam ko na yun ang iniisip nila. At masakit yun, oo. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ang reputasyon ko ang mahalaga. Hindi na ang sinasabi ng ibang tao. Hindi na ang tingin nila sa akin, kundi ang mga anak ko. Dumating ang araw na lumaki na ang tiyan ko, Mama Mia.
kung ano-anong bulong-bulungan na ng mga kapitbahay namin sa probinsya ang naririnig ng mga anak ko. Minsan tinanong ako ng panganay ko. Sinabi ko sa kanya na kahit ano't ano pa man ang mangyari, ang ipapanganak ko ay kapatid nila. Kaya kailangan nila itong tanggapin at mahalin. Hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko na nga ang bata. Isang batang lalaki. Maputi, malaki ang mga mata at halatang halata na dugong banyaga siya. Sa una natakot ako, Mama Mia. Pero nang yakapin ko siya, nawala lahat ng takot ko. Hindi siya kasalanan. Oo, bunga siya ng pagkakamali ko at ng pagkakamali ng kaniyang ama. Pero isa siyang buhay at anak ko siya. At wala siyang kasalanan kung ganon ang naging daan ng pagdating niya dito sa mundo. Mamahalin ka namin, bunso, sabi ng panganay kong anak. At doon ko naramdaman nung yakapin at tignan siya ng may pagmamahal ng kanyang mga kapatid na hindi pala ako nag-iisa, Mama Mia. Hindi naging madali, pero unti-unting bumangon kami. Mama Mia, ginamit ko ang perang naipon ko para bumili ng maliit na lupa. Nakapagpatayo din ako ng bahay. Munting bahay lang yun, pero mas maganda pa rin yun kesa sa bahay namin noon. Kahoy lang, oo, pero maganda pa rin. At nagbukas kami ng maliit na parang grocery store. Ang ama nagbunso ko, oo, Mama Mia, matuloy siyang nagpapadala ng pera. Hindi na ako nahiya na nag-message sa kanya, lalo pa nung tuluyan na kaming maghiwalay ng asawa ko. Nag-message ako dun sa dati kong among lalaki. Gaya ng sabi niya, binigay ko sa kanya ang mga detalye ko. Kung paano niya ako mapapadalhan ng pera. At kung tutuusin, malaki ang pinapadala niya sa akin buwan-buwan. Higit pa sa sinasahod ko doon sa kanila. At sapat ang perang yun para matulungan kaming magsimulang muli. Minsan tumatawag siya, humihingi ng litrato sa anak namin, ng video. At sa bawat pagkakataon, may kung anong kirot pa rin sa dibdib ko, pero pinili kong maging matatag. Pinili ko po, Mama Mia, na maging maayos. Akala ko nung una kapag nakauwi ka na tapos na ang laban. Pero mali pala ako. Dahil ang laban minsan, akala mo lang natapos pero hindi pala. Akala mo lang ayos na. Pero kung kailan tingin mo maayos na ang lahat, dun na naman unti-unting maguguho at magugulo. Mama Mia, nung nasa probinsya na kami, tahimik, malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa disyerto, pero hindi malayo sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Nung pinanganak ko nga ang bunso ko, Mama Mia, dun nga nagsimula ang mga bagong usap-usapan. Naku, kaya pala siya iniwan ng asawa niya. Kasi nagkaroon pala ng anak sa ibang lalaki. Tignan mo nga yung bunso niya, oh. Ibang-iba yung mukha kaysa sa mga kapatid. Halatang dayuhan. Baka kumirengking dun sa amo niyang lalaki dun sa ibang bansa. Mga bagay na hindi nila diretsahang sinasabi sa harapan ko, pero naririnig ko mula sa likod. At alam ko na kapag naririnig ko, Mama Mia, naririnig din yun ng mga anak ko.
sa palengke, sa simbahan, sa kanto. Minsan habang bumibili ako ng bigas, may bulong na parang hangin pero tumatagos sa dibdib ko. Sa una, umiiyak lang ako pag uwi ng tahimik para wag marinig ng mga anak ko. Pero dumating din ang panahon na napagod na akong masaktan sa mga salita ng ibang tao. Dahil ang totoo, Mama Mia, wala naman silang ambag sa buhay ko. Hindi nila alam kung paano ako nagsakripisyo, kung paano ako naghirap, at kung paano ako nabuhay. Isang gabi, tumawag siya. Ang amo kong lalaki. Ang ama ng bunso kong anak. Nahimik na noon ang paligid dahil tulog na ang mga bata. At ako nakaupo lang sa harap ng maliit naming bahay. "Are you okay?" Tanong niya. Simpleng tanong pero biglang bumalik sa akin ang lahat. Yung disyerto, yung mga gabi, yung una kong naramdaman yung takot, nung napalitan ng kalituhan. Oo, sagot ko. Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin matapos akong sumagot. How about the child? Humigpit ang hawak ko sa cellphone ko. He's okay. Narinig ko siyang bumuntong hininga. I want to visit you and our child, but I don't know if it's right. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ako sumagot agad dahil hindi rin ako sigurado. Hindi ako sigurado kung anong mararamdaman ko kapag nagpunta siya sa amin. Oo, Mama Mia. Hindi ako sigurado kung may galit pa ba akong nararamdaman sa kanya o may bahagi ba ng puso ko na naiwang nakaugat sa nakaraan naming dalawa. I don't know, sabi ko sa huli. At doon natapos yung tawag pero hindi natapos ng bigat ng dibdib ko. Lumipas ang mga araw. Lumalaki na ang anak ko at habang lumalaki siya, ay mas lalo kong nakikita ang mga alaala ng disyerto sa kanyang mukha. Maputi, makapal, at kulot ang mga pilik mata. Makapal din ang kanyang kilay. Matangos ang kanyang ilong. Mukhang parang hindi yata talaga galing sa Pilipinas. Minsan, Mama Mia, tinanong ako ng anak ko kung nasaan daw ang papa niya. Huminto ako sa ginagawa ko. Ilang sandali ng katahimikan bago ako nakasagot. Nasa malayo ang papa mo, anak. Hindi po ba kami pareho ng papa ni na ate, Mama? Tanong niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa anak ko. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi Mama, narinig ko po, sabi ng kapitbahay, hindi daw po kami buong magkapatid ng mga ate at kuya ko. Basta anak, yung papa mo nasa malayo. Babalik po ba siya? Ngumiti ako ng may kirot. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano magsinungaling sa anak ko. Pero alam kong hindi ko rin siya pwedeng saktan. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na bunga siya ng pagkakamali. Kaya sa bawat gabi sinisikap kong puna ng puwang na iniwan ng mga tanong niya. Isang araw may dumating na sobre galing Saudi. Hindi ko agad binuksan dahil alam ko kung sino ang pinanggalingan ng sulat na yon. Nang buksan ko, mga letrato, mga updates at isang liham.
Isang liham na nagsasabing gusto niyang mahalin ang anak naming dalawa. Napahawak ako sa mesa, Mama Mia. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong asahan. Kung anak ko lang ba ang sinasabi niyang mamahalin niya? O umaasa ako, nakasama ako dun sa mga taong mamahalin niya mula sa malayo. Lumipas ang mga taon. Ang dating squatter na buhay ko ay malayo na. Yung maliit naming grocery ay unti-unti na pong lumalaki. Mama Mia, nakabili din ako ng maliit na lupa na pinapasaka ko sa kapatid ko. Yung bahay namin, mula sa pagiging kahoy, ngayon ay konkreto na. May bubong na rin na maganda at matibay. Hindi yung tumutulo kapag umuulan. At higit sa lahat, yung mga anak ko, hindi na sila yung mga madudungis, mapapayat na mga bata noon. Ang lulusog na nila at nakakangiti na ng totoo. Minsan naiisip ko pa rin ang Saudi, ang mga gabi. Naiisip ko pa rin ang mga desisyong hindi ko na mababawi. Pero hindi na ako tinitibag ng mga ito. Dahil natutunan ko, Mama Mia, hindi mo kailangang ikahiya ang mga sugat na nakuha mo sa pagsasakripisyo para sa buhay mo at sa mga anak mo. Dahil yung mga sugat na yun ang testamento na magaling ka, na matapang ka, na na-survive mo lahat ng pagsubok sa'yo. Isang umaga habang nakaupo ako sa harap ng tindahan namin ay lumapit sa akin ang panganay kong anak. Ma, gusto ko po sanang mag-aral ulit. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko nga pala nabanggit, Mama Mia, na nung nagpunta kami ng Quezon ay ayaw na ng panganay kong anak na mag-aral dahil sabi niya, masyado na raw siyang matanda. Nahihiya daw siya. Kaya naman ang ginawa niya lang ay tulungan ako sa aming hanap buhay. Sigurado ka ba, anak? Tumango siya. Oo, Ma. Hindi na ako mahihiya para to sa future natin. Anak, gawin mo to para sa sarili mo. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa pamilya natin. Ako yung nanay. Ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yan. Ngumiti ang anak ko at tumango-tango. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi na mabigat ang mga luha ko kundi magaan na. Go, anak. Gawin mo lang yan. At proud na proud ako sa'yo. Mama, proud din kaya si Papa sa akin? Tanong niya. Mahalaga pa ba yun, anak? Umiling siya. Ano na kaya ang buhay ni Papa ngayon, Mama, ano? Ano na kaya ang kalagayan niya ngayon at nung pamilyang pinili niya kaysa sa atin? Hindi ko alam, anak. Bakit? Gusto mo bang malaman? Gusto mo tumawag tayo sa dati nating kapitbahay? Wag na, Mama. Mas maigi na yung wala tayong alam sa kanya at wala rin siyang alam sa atin. Hindi rin naman niya tayo tinuring na pamilya. Hindi rin naman niya kami tinuring na anak. Niyakap ko ang anak ko, Mama Mia, at ramdam ko sa mga salita niya ang mga sakit na naranasan niya. Ang mga sakripisyo din niya bilang panganay sa kanilang magkakapatid. Mama Mia, sa ngayon patuloy pa rin po ang communication namin sa dati kong among lalaki. Sa ngayon ay nagkakilala na sila ng anak ko sa video call. Hindi ko pa lubos na nakukwento sa anak ko kung paano kami nagkaroon
ng koneksyon ng kanyang ama. Basta ang sabi ko sa kanya, darating ang panahon at ikukwento ko rin sa kanya ang lahat kapag maiintindihan na niya. Basta, yun ang papa niya. Kung tatanungin mo ako ngayon kung babalik ako sa nakaraan, kung may babaguhin ba ako, Mama Mia, ang sagot ko ay wala. Oo, totoo. May mga gabing gusto kong burahin noon. May mga desisyon na gusto kong balikan noon. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng yun, wala ang mga anak ko ngayon sa tabi ko. Wala ang buhay na unti-unti naming binuo. Naisip ko kung hindi ako nabuntis noon ng amo kong lalaki, baka hindi nga ako umuwi ng Pilipinas. Baka hindi ko na naabutan na buhay pa ang mga anak ko. Baka patuloy pa rin na ginagastos ng asawa ko ang perang padala ko para sa kabit niya at sa anak nilang dalawa. Kaya ngayon naisip ko siguro lahat ng bagay talaga ay may dahilan. At ang dahilan ng pagkakabuntis ko, bukod sa may nangyayari sa amin ng amo kong lalaki, ang mauwian ko ang mga anak ko at mailigtas ko sila sa karumal-dumal nilang sitwasyon nang wala akong kaalam-alam. At oo, hindi ko babaguhin ang lahat. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, masaya ako ngayon. Wala man lalaki na kasama sa tabi. Meron naman ang mga anak ko na alam kong mamahalin ako hanggang dulo. Na alam kong ipagtatanggol ako at alam kong hindi ako huhusgahan. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway nakapagdala ako ng inspirasyon at leksyon sa inyong mga tagapakinig ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat ulit. Lubos na gumagalang, Yoli. Kapangalan pa talaga ng mama ko ha, Yoli. Ay nako Yoli, hello sa'yo. Pero bago tayo pumunta sa ating mga chika-chika, tignan ko muna kung meron pa tayong live on cam video. And yes, meron pa nga. Nako, maraming salamat Ate Yoli sa pagpapadala mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay. Malungkot man sa umpisa, marami mang mga pagsubok, pero at the end of the day, nalagpasan mo rin ang mga pagsubok na yon. Actually, ang kwento ni Ate Yoli ay nagpapaalala sa atin na minsan kahit pangit ang ating mga pinagdadaanan, kahit hindi natin maintindihan ang mga resulta, ang mga bunga ng ating mga sakripisyo, at the end of the day, lahat pala talaga ay may rason na not. At tama siya. Kung hindi siguro siya nabuntis at hindi siya nakauwi ng maaga, dahil nag-extend pa nga siya ng kontrata, baka hindi na niya naabutan yung mga anak niya, diba? Baka napariwara na o baka worst, baka may nangyari ng hindi maganda. Kaya, salute pa rin talaga sa'yo, Ate Yoli, sa mga napagdaanan mo. At syempre, kung ako I will not judge you sa, sabi mo nga, parang nagkaroon ka ng feelings dun sa amo mong lalaki. Hindi kita ma-judge dahil sabi mo nga, hindi ka naman talaga pinahalagahan ng asawa mo habang nandito ka noon sa Pilipinas. So, past is past. Charot lang. Medyo nasaktan lang ako para sa amo mong babae, pero ganoon talaga ang buhay eh. Anyways, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon. Please do share and syempre pakilike na rin ang video na to. At syempre, check nyo na rin kung nakasubscribe na ba kayo. Kung hindi pa, please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron tayong bagong mga video at kwento na ini-upload, which is, by the way, halos everyday na, diba? Bagong-bago na. Parang ang last nating replay ay nung
Holy Week pa, oo. Tapos Friday, Saturday, Sunday lang yun. 3 replay lang yun. 'Di ba? At ngayon, puro bago, puro fresh. Ayan po ang ating pagsusumikapan na laging fresh ang ating upload. Hi muna ako kay Ruby Ramos. Maraming salamat. Alcura Ukit, Aksa Heliana, Inson Signa Montalban, Sally Buma, Christina Sison, Dondon Mercado, Cheryl Pabilona, hello po, Rex Tabugo, maraming salamat, Arabella Rose Hepper, hi din kay Lynn Gausin, at hello din kay Marvy Montesilio and Lee Baruman. Yun ang ating mga subscribers na hindi nagsiskip ng ads. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga members. Maraming salamat. Meron tayong bagong member na si Rosel Macdolor. Hi, Madam Rosel Macdolor. Maraming salamat sa pagpapamember mo. Hi din kay Jasmine Magbanwa, kay Abdullah Wahab, Christina Ore or Aure, Marlia Giana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, kay Mila Raduban at kay Freaky, maraming salamat sa inyong pagmamahal at sa walang sawa ninyong pakikinig dito sa atin. Thank you very much. Hi din ako kay It's Me Sophia, Miley, Chaim, maraming salamat or Chaimin. At sa inyong lahat, kung gusto nyo pong magpa-member dito sa ating program, makisigurado muna na kayo po ay subscribers. At kapag subscriber na po kayo, yung subscribe button dati, yung nakalagay na subscribe, napapalitan na po yan. Join na po dapat yan. Kapag i-click mo yung join na yan, ayan po, lalabas po kung anong level ba. You choose your level. May mga ganon. May mga level ng anong tawag dyan, membership. So, ikaw na po ang bahala na magpa-member ganun. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong ibahagi sa atin, ay bukas po ang ating tanggapan. Sure. Tanggapan. Ang ating email address lang pala. Bukas para mag-receive ng inyong mga padala. Ayan po ang ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you very much sa inyong lahat. I love you all. Mwah! Ingat po kayo. Bye!